Kaya lang ganun ang nangyari. And so nagtapa ngayon yung mga churches na iba rin. But of course, dito sa atin, sa atin naman dito, we are told, we just obey. Because we do not have to meet in order to spread the word of God. We can do it by internet. Okay, so yan ang ating challenge dito. Kaya sa Acts 11:20, some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, biro mo, mga ano ito, galing sa Cyprus, mga bunga yan ng mga Christians nga umuwi doon galing sa Pentecost. Kasi ang nangyari sa Antioch ay bago pa nga si San Pablo nag-appear. There were 3 years nga si San Pablo, simula nang siya na saved on his way to Damascus, nobody saw him at all. Intago muna siya ng Panginoon for 3 years in Saudi Arabia para na maturuan pa rin siya. Personal siya nga tinuruan ng banal na Espiritu, looking at the Old Testament scrolls. Yun lang, kasi scholar siya na Pharisee. So wala pa. Hindi pa si San Pablo naligtas, itong mga laymen na ito na masabi natin, bunga ng Pentecost, ay nang naligtas sila, nakaabot sila by trading and by lahat ng mga commercial nga mga transactions na. Nakarating sila hasta sa Syria. Imagine, tatawid ka pa sa bangka o barko, pagkatapos sakay ka pa ulit sa kung anong masakyan mo, kabayo man o kamelyo, para makarating ka doon sa northern Syria. Kasi ang Antioch doon pa sa north ng Syria. So that means na itong mga tao na ito, dahil sila naligtas, yung mga kamag-anak nila kung saan sa mundo, kung negosyante makapunta sa kanyang mga kapatiran, mga kamag-anak niya sa ibang bansa o kaya kamag-anak sa iba, they spread the word. Okay, unto the Grecians. Hasta yung itong mga Grecians, they are generally considered as Gentiles. Kaya lang, ang Gentiles siya nga hindi edukado katulad ng Grecians, ang tawag nila barbarians. But they are also Gentiles. 21. And the hand of the Lord was with them. Yan ang ginagawa ng Diyos. Pag mag-outreach ikaw, ang kamay at pangyarihan ng Diyos, sumasama yan. Anong samahan kung wala ka outreach? If nobody is going to go out, anong samahan ng Panginoon? Kaya hindi pwede yung i-pray mo lang na maligtas yung mga tao eh. Kung pwede lang yan, kundi mag-prayer na lang tayo 24 hours para maligtas ang buong mundo. Go and preach. Kailangan puntahan. Na ngayon kung hindi ka makago, stream sa internet. Okay, so the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. And as soon as a man has knowledge of the Savior, he feels an impulse to tell others of Him. Some churches object to what they call irregular teacher. Saan ka ba nag-aral? May degree ka ba? What credentials do you have to teach? Ito yung sa modern times natin. I remember, Pastor Sam, nirekomenda siya ng mga membro na kakilala sa kanya, at saka sa Pastor Ormeo, na itawakan natin, pa-preach natin yun dito sa ating anniversary, somewhere in America. Sabi ng kanilang pastor, ano bang credentials niyan? Of course, kung dito siya pupunta sa atin, wala problema yun. Ang credential niya, kilala natin eh. Pero pag hindi kilala, kung sabagay, totoo naman yan siguro, ang credentials. But today, we are hearing more and more. Ano bang karapatan mo magturo? Naka-eskwela ka ba sa Christian education at may graduate ka ba? Pakita nga ng diploma mo. Yan ang maalis na itong panahon na ito. Kasi yung may credentials, maaaring hindi na nagtuturo. Ang nagtuturo, yung wala credentials na pinupuspos ng banal na Espiritu. Sino piliin natin? Yung tao na wala sang academic credentials, kasi hindi nakakuha ng master's o doctorate o kaya ng bachelor's, or yung
ganon na may kapangyarihan ng Diyos, tapos ano pa siya? Tinawag pa, pagkatapos may training pa, tapos may kapangyarihan pa ng Panginoon kasama. Mas maganda yung dalawa na yan. Pero kung papiliin ka lang sa isa, kunin na lang natin yung tinutulungan ng Panginoon. God ang tao na ginagamit ng Panginoon. At nalaman mo naman na sa kanyang pagturo ay may mga kaluluwa na naliligtas. May mga simbahan na nasisimulaan. Yan ang credential na maganda. And that's here. Balikan natin yon. If we think that only professional missionaries and professional Bible instructors are going to be the ones to do it, baka nga sa pag-isip ko nga sa sitwasyon na ito, baka they are the ones who are going to fall by the wayside soon. Kasi pag talino lang at wala kapangyarihan ng Panginoon, hindi uubra yan, lalo na sa panahon ng pandemic. Hindi ka kasi mamalakas na may immunity ka eh. Because anytime, God can allow you to go to heaven. Okay, so, they forget. Itong mga simbahan na yan, na naghahanap niyan, they forget that there are two ordinations. Akala ko nakita ko yan, ordination of deacons at ordination of pastors. Kasi, kahit sa akin, I was blessed by this, by this lesson. Two ordinations. Sometimes the human and the divine meet in the same person. Meaning, may ordination na galing sa tao, sa kanilang experience lang, na ginabigay ng tao. For example, if you are ordained by the church, then that's a human ordination. Pero kung ang church na yan ay sa Panginoon, Philadelphia, He has not denied my name, they have kept my word, then yung human na yan, na organisasyon na nagbigay sa iyo ng authority, that's fine. Kasi ang human na yan ay may divine. Sometimes, they diverge. Kung minsan naman ay hindi ka makakuha ng dalawa na yan. Ordained by God and ordained by the church. Because the church happens to be ordained by God also. But sometimes you cannot get both. So kung papiliin ikaw kung alin ang hanapin mo, yun na lang ang divine. Power na lang ng Panginoon na nabibigay. Sa panahon kasi natin, hinahanap yung ang dami nang hinahanap. Hanap yung certificate of ordination. Hinahanap yung graduation, diploma. Pagkatapos, kung sa bagay, maganda naman na hanapin yun kasi yung iba, hindi kilala eh. That's why, mga ito, wala yan ang dala-dala na credentials eh. Ang dala lang nila, yung buhay nila, na binago ng Panginoon. Yun ang pinakamagandang credentials niyan. The hand of the Lord was with them. Pag ang kamay at kapangyarihan ng Diyos ay sumasama. If that hand is with a man, surely the bishops may not be vitally essentials. Kung ang tao ay ginagamit, kung mas marami na layman at mas marami nga non-clergy ang hinahawakan at kinabigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, maaaring hindi na natin kailangan ang mga bishops. We may not need the ordained clergy. Kung marami man lang yan at hindi naman nagtuturo ng salita ng Panginoon, nag-istorbo lang yung mga yan sa pagpaliwanag ng Ebanghelyo. Alam naman natin kung how many clergy today are really true and honest and true and faithful to the Word of God. Apostasy. Even those who once upon a time were probably loyal to the Word of God because of the influence of ecumenism and syncretism and also apostasy. Nawawala na. They may still have yung lahat ng mga nakalagay dyan na sulat kung ano-ano yung mga DDT sa pangalan. Pero wala naman ang loyalty to the Word of God. Okay, so baptismen. Ito para sa atin.
pandemic or not, now is our time to arise. Wala na, we cannot anymore expect to get more pastors and church leaders from the seminaries. We cannot anymore expect that. Iba na ngayon. Wala ka na ngayon na makuha doon na intern. Wala ka na makuha na mga na-train dyan kasi kulang pa yan sila sa kanilang denomination. At kung minsan ay hindi pa makatakbo, I do not know how many Bible schools now are open. Kasi pandemic pa rin. Baka tingnan natin sa June. May mga, kung may magbukas. Okay. Then number 2. Okay, itong simbahan sa Antioch was established among the Gentiles. Gentiles yun. Okay, so number 1, it was the first Gentile church listed in the history of Christianity. Una doon sa Jerusalem. Pero nakita naman natin kung anong nangyari doon. Jerusalem Church, may mga defecto yun eh. So the first Gentile church tells us that they preach the word to Jews only. Yung sa Jerusalem, they preach to the Jews only. But the following verse tells us that the natives of Cyprus and Cyrene preach to the Greeks also. Okay, so there you go. Jews and Gentiles ay nadagdag. And sa verse 20, some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. This text, therefore, marks a new epoch in the history of the kingdom of God. Christ had plainly intimated the admission of the Gentiles into the fold. But the disciples understood him not. Yung mga Jewish disciples sa Jerusalem. And for years confined their labors to the Jews only. Alam nyo kung ang, I think naniniwala ako na kung ang gospel ay tinago lang ng mga Jews, wala na ngayon. With their prejudice and with their self-righteousness, the church could have died. So when Peter ventured, in fact, to preach to Cornelius, masyado siyang defensive. Natatakot siya, baka makita. Kaya kung hindi lang klaro yung vision na nakuha niya doon sa bubong eh. Di ba, naalala natin yun, 3 beses binabaan siya doon ng mga pagkain na bawal sa mga Hudyo. 3 beses tinanggihan niya. Hanggang bandang uli, ang Panginoon na nagsabi sa kanya, Peter, listen. Do not call what I have cleansed common. Panahon na ito, nalalabas ka dyan. Punta ka na sa Gentiles ngayon. Cornelius is waiting. Kaya yun ang nangyari na yun. May 3 kaagad na Gentile doon sa harap. 2 sundalo, 1 servant. They were all Gentiles. Naintindihan ni Peter ngayon, it's time to go and include the Gentiles in our ministry. So we are prone to look upon the primitive church as our pattern. Ang primitive church dito is the church at Jerusalem. Palagi natin may tendency tayo na kung anong pattern nila doon sa Jerusalem, ayun sundin natin. Ang pattern doon sa Jerusalem, initial yon dahil pioneering stage yon. Ang maganda nga pattern ay itong sa Antioch. Naturuan ng mabuti. 1 taon naturuan. The best teachers that were available. The best host that was available was a Gentile church. Kaya ang church sa Jerusalem hindi tumagal yun eh. In fact, today, I want to believe that there are many in Jerusalem that are really believers in the Lord Jesus Christ.
Dahil Jerusalem is full of all cults and all the religions doon sa loob. Hindi mo na makilala kung alin sa kanila yung totoo na Kristiyano. So it's not a good pattern. The Jewish church was not a good pattern for the church today. They are the pattern for mission. Sila ang mission field ngayon. Hindi sila ang missionaries. Buti na lang, may mga Jewish nga mga missionaries, but most missionaries around the world are Gentiles. So shame upon us if modern churches are not much better than primitive Jerusalem. How narrow and how bigoted was the church in Jerusalem. Yan ang napansin ng atin materials. Ngayon na ko nakakita kung ano nga kanaro ang Judaism. How contentious and how immoral the church in Corinth. Kumpara mo yung church sa Corinth at saka church sa Jerusalem, ay di amak ang diferensya. Bas banal itong sa Jerusalem. Karnal itong sa Corinth. But look what happened when the gospel came into Corinth and when things were corrected. The Corinthian church, although it had so many ang Corinthian church, marami ang kanilang mga problema doon. Lahat ata na problema sa local church ay doon sa Jerusalem. They brought each other to court. They had the problem with their women and the problem with their men. Lahat problema nila. Hasta yung ang mga immoral na mga practices, doon lahat yan. And yet, that church was, in the end, more productive than the church in Jerusalem dahil bigoted yung church sa Jerusalem. But Christianity, both Jerusalem and Corinth, kailangan sila, they should work together, prove that discrimination and prejudice must be overcome. Itong racial prejudice. Nangga-eskwela pa ako sa seminary, mga 1960s. Yung mga simbahan ng itim ay talagang itim lang ang pumapasok. At bawal ang itim na Christian magpasok sa puti na Christian church. Bawal din yung itim na magpunta sa hotel ng mga puti. Kasi may hotel para sa itim, $3 lang. At saka libre pa kung ikaw foreigner nga may foreign ID ka. Libre ako sa sa itim. Kasi tsura ko daw itim. May discount ako sa puti. Kasi may passport ako na hindi ako itim. That was very strong in 1966. So how can the church grow with that kind of mentality? Nabullis yung slavery na yun. Nagbabalik-balik naman ulit ang racial prejudice. Encourage naman nila in order to split and divide Christianity. So, the church was instinctively extending its frontiers. It claimed the Gentiles also as its inheritance. So, yung Jerusalem at ang Antioch, lahat sila ay nagsama-sama in order to face the challenge of the whole Roman Empire. Kaya sabi ng mga Christian authors, kag mga statisticians, it was only in the first 4 centuries of the era, Christian era. It was only in the 4 centuries that sabi nila 1/4 of the population of the whole world was reached by the gospel of Christ. Sa ngayon wala na. Siguro konti na lang talaga naaabot dahil sa So the 4 missionary journeys of Paul and his companions proved this to be God's plan. Kaya for us, this 2021 as well. Let's break the barriers of race and economics para na tayo ay makalabas dito.
Okay, ito yung 3 stages. Hindi ko makita masyado yung... Yeah, may time pa tayo. Number 2, these are the 3 stages in... 3 stages are traceable in the growth of this idea. The idea that the Gentiles and the Jews, alisin na itong diferensya nitong ng barrier between the church and between the clergy and the laity. Pantay-pantay ni tayo lahat. Alisin na natin yung mga academician sa mga practical kag mga, hindi ba? May tayo itong prejudice nga ka bachelor's degree or graduate ka sa TESDA. Para bang natin, para gina-divide natin ang ating Christianity between the academics and between the practical, the vocational. Hindi dapat yan Are we having problems sa atin Sa ating wala? Okay, so nawalang internet dahil kaya internet ayaw mapakinggan ito. So i-record nyo na lang. Total ma-play natin yan. Everything is against us. So, Panginoon din yan. We will surmount. Okay, 3 stages traceable sa growth ng this idea. Okay, number 1. From the establishment of Israel in the wilderness. Hindi yun church, Israel was not the church in the wilderness. From the establishment of Israel in the wilderness down to the Babylonian captivity or Babylonish captivity, it was strictly Jewish. Yan ang development ng redemption program ng Panginoon, and that was 2,000 years. Imagine 2,000 years ng gawain ng Panginoon ay na bansot sa kamay ng Israel. Of course, may programa din ng Panginoon diyan. Pero hindi naman nangahulugan na walang naligtas kasi marami naman yung naliligtas. Of course, there was provision made in the law for the strangers and the aliens. Hindi nakalimutan ng Diyos yun But the system was more tolerant than the man. Ang sistema nila na dapat papasukin yung mga proselytes sa strangers. Okay sa sistema, andyan nakalagay. But ang nagmamahala sa sistema, ayaw. Kaya kuminsan ay andyan yan sa attitude ng mga leaders at mga Christians. It's not in the redemptive work of God that is wrong, kundi it's in the attitude of those who are doing it na may wrong pinilian, may partiality. Yan ang ayaw sa Christianity, yung pinilian. Some people are more favored than others in the participation in the Lord's work. That's why Israel Jews lang ang makaparticipate. You have to be born a Jew in order to participate in the work of Israel. Kaya Israel was just a type of the New Testament church. They are not the fulfillment. Mabuti na lang, during the captivity, Jews and Gentiles were brought into frequent contacts dahil sila, dinala sila sa Syria, dinala sila sa Babylon, dinala sila sa Persia. And then they were scattered all over the world. At ang ilan na puntahan ay mga Gentiles. At mabuti naman dahil itong kanilang exile ay nagbigay sa Hudyo ng pagkakataon na makipagkaibigan din. That's why the 3 Hebrew boys were friends of Babylon. Daniel was a friend of Persia. Kaya maganda ang development dito. Pero kailangan ma-overcome yung prejudice na yan. Okay, such a thought never entered the mind of Solomon or his architects. Kasi, nang ginawa nila yung temple, wala provision doon for the Gentiles. There was no court for the Gentiles. But when pagbalik nila, henceforth they displayed a missionary spirit and compassed sea and land to make one proselyte. Kaya nga tingnan doon, naubos nyo na lahat na
para lang kayo makagawa ng isang convert. At ang convert nyo, mas masahol pa ang ugali kaysa sa hindi siya na-convert. Dahil sa klase ng religion ninyo. Mga Hudyo kayo, sabi ni Jesus Christ sa kanila. Pagkatapos, true, they did not pull down the wall. But they did put a new gate. Ang ginawa nila ni Ezra kag ni Zerubbabel, nang umuwi sila. Iba na. Kahit na ang replika ng temple na ginawa nila ay parehas pa rin, gumawa sila ng ibang gates para na mga Gentiles makapasok kag makasimba din sila kasama sa mga Hudyo sa kanilang area. Hindi pa sila pwede sa loob. Pero at least andyan na sa labas. Hindi ba improvement yon? Pero kung magpatuloy yan, hindi rin maganda yon. Gawin kaya natin dito na yung palabsent, ilagay natin sa harap. Lalong mawala yun. So, ayan lang. Let them grow together. Hindi ba ganon? Wheat, tapos ito tares. Halo-halo sila. Sige lang. Let them grow together and enjoy growing. Saka na lang kung panahon ng harvest, saka na lang yan sunugin. The same thing, halo-halo lang. Okay, so yun ang pagbabago. But mark, they were not received as Gentiles. Ang pagtawag sa kanila ay Gentiles nga na-circumcise. Mayroon pa rin na natira. O sige, papasukin natin sila. Basta i-circumcise. So mayroon pa rin. Ang ara pa rin ang prejudice. Kaya ang ginawa ni San Pablo, ang lahat na Gentiles niya na mga kasama, sila ni Luke, sila ni Timothy, kasi si Timothy mistiso yun eh. Lahat ng mga Gentiles niya na mga kasama o mga mistiso, pinacircumcise niya. Why? Para na maalis yung stumbling block ng mga Hudyo. Kasi may mga Hudyo nga, hindi ba Gentile yun? Hindi kami makinig dyan. Wala na yan dapat. Itong 2021. Ang barriers nila nag-remain. Okay, ang third stage. The third stage is that indicated in this chapter na. The wall is being pulled down. Wala na barrier. And the Greeks may become Christians without first becoming a Jew. You don't need to go through the initiation sa Hudyo, yung pagkain na dapat sundin niyo, yung pag-observe ninyo ng lahat ng mga Sabbats, kag mga feast ng mga alisin na yan. Let the Gentiles join the church as they are. Kaya may kanta tayo eh. Just as I am without one plea, but that thy blood, Christ has died for me. I come just as I am, just like the prodigal son. Mabaho siya nang dumating. Puro mikrobyo, puro virus. And yet his father hugged him, ran after him. Yun ang attitude na maganda. Sinong lalapit? Come, enjoy. Welcome to the family. Maaring iba kayo, pero dito kami, we are here to help you. The Christian church is a chrysalis. Yung ara na, piupa na. Ara sa loob ng kukon. At saka lumalabas na, winged butterfly. In Judaism, the Word of God was standing. In Christianity, it is flying. At ginamit niya rito yun, I saw an angel fly in the midst of the heaven. Ito, tribulation period na ito eh. Pero nilagay niya yan, I'm glad he put it. Pagkatapos ako na lang naglagay nito. During the tribulation, the everlasting will be preached, streamlined, or stream in the internet. Maybe another interpretation. Doon talaga, anghel yun ang magpunta doon. Nakalagay doon, 3 ka anghel. One angel is going to preach the everlasting gospel. Doon. All tongues and kindreds. Kasi ang anghel, hindi mo na pwede turuan eh. Pagdating sa Pilipinas, magtagalog.
Pagdating sa Mexico, ang anghel, maano siya? Kumusilyama. Pagkatapos, kung saan-saan siya na. Tayo, mag-language study pa tayo eh. Ang anghel, hindi na eh. Pero ang internet ngayon, mayroon ng translation. Di ba? Translate. Ma-translate. Pero hindi yan anghel. Ano ba ito? Totoo ba ito? Nagsakit tuloy ulo ko sa interview. Pero Google Translate. Okay. So, during the tribulation, ayan I saw an angel fly in the midst of heaven, having an everlasting gospel. 3 angels will fly over the earth to counter the dragon, the Antichrist, and the false prophet, assisting the 2 witnesses, especially empowered by God. Kasama na hindi ko na nilagay ang 144,000 kasi pag mag-preach sila, pugot ulo eh. Itong 2 witnesses, hindi. Mag-preach sila, pag lumapit, bugahan sila, nakikremate sila eh. So malakas itong 2 na yan. Dagdagan mo pa ng 3 ka-angels sa panahon na yon. Okay, so, yon ang nasabi, yan ang nilagay dito, na ang church sa stage nga 3 is flying. Ibig sabihin, sa ngayon, binuksan ng Panginoon, sa church age pa, nabuksan niya ng pagkakataon that we will be reaching more people through the internet. Ang hindi natin nakaya nga maabot. I think I need to go back and probably siguro tanong, I might have to ask the president or the officers of the Far East Broadcasting Company. Kasi yung Far East Broadcasting Company, may statistics yan sila kung ilan na kanasyon ang may programa sila na mayroon na talagang istasyon na nalagay ang sa Far East Broadcasting Company. Marami na namatay dyan ang mga naglilingkod sa Panginoon. But they are still, I think, isa pa rin yan sila kasama sa mga networks around the world. Si Dr. McGee is still preaching today. Kahit na namatay siya, mga 15 years ago, namatay na siya. But he is still preaching today because of the openings that we have. So we can, and we will be, we will, by the help of God, intensify our streaming sa 2021. And then the last is, the church was flourishing in grace. Pag hindi kasi tayo mag-flourish, we will die. Yan ang problema kasi sa puno na buhay. If it stops growing, it will die. Ang bansot lang ang namumuhay. Pero kahit ang bansot na yan, pag hindi mo yan bigyan nagdiligan yan, mapatay pa rin yun eh. Hindi katulad ng kahoy dyan na sa labas, hindi mo na kailangan diligan yan. Our trees around do not need any fertilizer. They know how to live on the sun and on the ground and on the water. So the church was, when the church at Jerusalem heard the great things that had taken place in Antioch, yun lang ang nagawa nila. They sent forth Barnabas, mainly for his natural fitness. Ayan ang mga natural fitness. Acts 11:24. Pero nalaman naman natin na si Barnabas was a good man. Sabi dito, ang pinadala nila, good signifies more than mere moral worth. It means that he was a kind, genial, and loving man. Kasama sa kanyang gift of evangelism ay yung kindness at geniality. Congeniality. Mahal. Now, some of us may not be good evangelists because mga disciplinarian tayo. Dapat doon tayo, sa seminary mandisiplina. O kaya sa simbahan mandisiplina. Yung mga masyado mahigpit, at ang karakter nila ay talagang matigas. They are not sent to open churches. Yun ang mga San Pablo dapat magsunod. Kaya dapat mag-team up ito sila. Many men, good, morally speaking, are stem and hard.
stern and hard. But Barnabas was a man of a very gracious disposition, a very attractive man at the same time. Kaya talagang pasalamat tayo na may mga Barnabas. They are also caring, but they are not too stern. Natimpla sa dalawa na yan. Kaya kailangan dalawa sila ay dapat matimpla mo. That's also the same sa ating kapulungan. Dito sa atin may mga mahigpit kaysa sa iba. Iba naman, puro na lang kabaitan, wala na kahigpitan. Dapat timpla. Kung Lunes, timplado, hindi masyado mahigpit. Pag Linggo, mahigpit. Wala pa. Yan lang sa mga principles, no? Now, tingnan nyo rito. A rash, haughty man, haughty, domineering man, coming down upon a church to which he was a stranger, would do more harm than good. Padala ka doon ng sundalo na mag-implement. Padala ka ng may baril para sa ganon. Hindi pwede yun. Dapat ang ipadala mo, tao na marunong makisama, without changing his message. Barnabas, a son of sweetness or consolation and light, ganyan would disarm opposition and secure confidence. Kita mo, naalala nyo nang sila doon sa Lystra, binigyan sila ng mga garlands ng mga doon, mga pagano doon, dalawa sila. Si Barnabas, hindi nila pinatay. Si San Pablo, pinatay nila. Kasi iba yung karakter ni Barnabas. Iba rin ang kay, he seemed to be, para sa kanila, Paul was offensive sa kanila. Samantalang kita nila sa kay Barnabas siya yung So, kahit ang unbeliever, makadetect niyan. Okay, so, no sooner did he arrive in Antioch than he saw the grace of God. Ngayon, na nakita ni Barnabas ang response ng mga tao sa kanya, if you have true religion in the heart, hindi na kailangan na ikaw ay magsabi na ako ay may tama nga reliyon. If it is in the heart, it will be seen in the life. Pero na-realize na rin ni San Pablo, ni Barnabas, na what he was doing was not enough. Na-realize niya yun. So the moment Barnabas I saw the steering of God's power, so clear was the likeness between them and Christ that the public recognized it. And there, the disciples were first called Christians. But bago sila nagiging Christians, dalawa ang ministry doon. Ang una, he exhorted the people that with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Barnabas is by interpretation the son of consolation or exhortation. His preaching was fine and stimulating, but not deep and convincing. Hanggang doon lang si Barnabas. So, inanap niya si Paul. Wala. Hindi ko mabasa yan. Ay, tama pala. Marami pa. So, dito na lang. Okay, so patuloy natin to sa Sunday para may revival tayo. Okay. Wala pa rin ng internet?
Kunin nyo. Rin dyan ka lang para makatulong distribute. May kunting modification tayo sa atin Lord Supper dahil pwede tayo makamintain ng distancing. Kaya siguro, maganda naman siguro na may shield tayo. Pero mabuti naman dahil lahat tayo dito for 10 months na ay talaga naingatan tayo ng Panginoon. Wala tayo ng incident dito ng COVID. Kahit suspicion, kaya signs ay wala. So we thank God for that. So, total, kung wala internet, hindi nyo na kami makita. Okay, tuloy-tuloy pala ito. Hindi ko naman naintindihan. Kala ko wala tayo. May backup pa. Okay. Okay. Kita mo? Tama talaga yung anghel internet. Okay, awitin natin yung thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Father, we thank Thee for the incarnation of our Lord Jesus Christ. Through Him, we had been saved by Your grace through faith in Him. As we remember Calvary, we are grateful because the payment for our physical debt and our spiritual debt has already been paid by the Lord Jesus Christ in His incarnation. And we believe that because of this, we will no longer be judged and condemned with this eternal death or second death because of Him. And so we thank Thee that even in this pandemic, we are able to celebrate here in the church, even though there are only a few of us, and the rest of our brethren are in their homes, and therefore, nakasama rin namin sila kahit virtual lang. So we thank Thee because our government is still open, democracy still reigns in our country, and we believe that we can take advantage of this as long as the coming of the Lord Jesus Christ, the rapture is delayed. And so we are responding to the call to arise for the 2020 doors that are going to be opened and those that had already been opened that no one can close. So, because Calvary, we are brought back. We also look at ourselves as agents of the message of the gospel. So we are here again, dedicating our lives to fulfill the Great Commission. In Jesus' name and in the power of the Holy Spirit, we pray. Ang atin na celebration ng Lord's Supper ay memorial. Memorial meaning it is not a sacrament. Wala ito ng sacramental value. It is only a memorial. To some people, there is co-substantiation. At yan ang posisyon ni Calvin. That in the Lord's Supper, the actual presence of God is in this element, and the actual presence also of God is in this cup. Which, hindi yan ang tinuturo ng Biblia. That makes Jesus Christ parehas ng pantheism, mga Indian. God is in every molecule.
Unnecessary yun. But that is the position of the Reform. At nalulungkot ako dyan. They are our brethren in other aspects, but in this Lord's Supper, they are consubstantiation. Ang Roman Catholic naman ay transubstantiation. Nagiging actual na body ito ng Panginoon at nagiging actual na dugo. So when you drink it, you accept Christ as your Savior by accepting these elements. Ang atin ay yung kay Zwingli. That is only a memorial. So today, we are going to distribute. Dito sa atin, i-distribute natin ito. At ang gawin natin, para kasi bago tayo dito, na-instruction na kayo kung anong gawin nyo. Okay, yung inyong kamay na isa, huwag niyo hawakan ito. Kamay ninyo na isa, yun ang magtanggap nito. Para nga ito hindi nyo matamaan. And then, kukunin ninyo kung sabay-sabay na tayo magkain. Okay? So, we will now distribute the elements. Pray. Tayo po'y manalangin. Diyos naming Ama na nasa langit, maraming salamat sa araw na ito na muli ay tinipon niyo ang bawat isa dito sa loob ng compound. Ganun din po yung mga kasamahan namin, mga kapwa mananampalataya sa kanilang mga tahanan na nakatutok sa kanilang mga gadgets, Panginoon, upang sabay-sabay naming alalahanin ang inyong pong pagmamahal, ang ginawa po ng aming Panginoon Kristo, ang kanyang pagiging tao, yung kung saan siya po ay naging sakripisyo upang kami magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At ang tinapay na ito, nagsimbolo ng kanyang katawan, ay aming inaalala kung paano niya tinanggap ang parusa, Panginoon, para lang sa kagaangan namin, upang kami po ay mailayo sa inyo, sa kaparusahan na ipapatay niyo po sa bawat isa. Kaya sa pag-alaala na ito, ay amin po itong tinatanggap, at ito ay aming sinasapuso, na ito ay malagang bagay dahil ito ay ginawa ng aming Panginoon Kristo. Hindi namin kaya iligtas ang aming mga sarili, kundi Diyos ang siyang may kakayahan na magligtas sa amin. Kaya maraming salamat sa oras na ito, kung aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa kilos ng Banal na Espiritu. Amen. Tinapay na ito, simbolo ng katawan ng ating Panginoong Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo, ikakainin natin sabay-sabay pag-alaala sa Kanya.
Dakilang Diyos, ang naming banal, salamat sa kauna-unahang pagkakataon sa taong ito na amin pong gunitain at ipagdiwang ang Kalbaryo. Kalbaryo na naglarawan ng iyong pag-ibig, habag at biyaya sa mga tao. Kalbaryo na kung saan ang makatarungong hatol sa kasalanan ay naganap. At ganon din nahayag ang iyong kapangyarihan upang magdala ng tagumpay, pag-asa at buhay sa bawat nanampalataya kay Kristo. Kaya Panginoon, nawa marapatin mo kami na sa aming pagganap ng ordinansang ito, kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At pinupuri ka ng pinasalamatan sapagkat ito ay muli nagpapatunay ng aming Panginoon Kristo ay nagkatawang tao para sa aming kasalanan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Sarong ito ay simbolo ng dugo ng Diyos nga nagkatawang tao. Yan ay klaro nga nasabi doon sa Acts 28. Take heed that thou feed the church of God, which He has purchased with His own blood. So ang dugo ni Jesus ay dugo ng Diyos nga nagkatawang tao. So, pwedeng bayaran ang ating lahat na kasalanan. Inumin po natin ito pag-alaala sa Kanya. It reaches to the highest mountain. It reaches to the highest mountain. It goes to the lowest valley. Let us sing our closing song of hymn. Tabunan niyo. Okay, bagong taon, no? Nawa ito yung magiging goal ng bawat mananampalataya, lalo na po ng First Baptist Church of Manila. Ito yung ating aawitin, New Life in Christ. So awitin natin sa compiled theme song number 92, New Life in Christ. God is forgiven all my sin. Peace is now reigning within. Since I believe
po'y manalangin. Ama namin na sa langit, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-aalaga sa bawat isa, sa bawat anak po ninyo, Panginoon, hindi lang dito sa loob ng compound, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na sa gitna ng pandemyang ito, ang pananambahan ay hindi po natigil, ang pag-aaral ng iyong salita ay hindi natigil, at ang pag-aawitan para sa inyo at ang pagpapanalanginan sa bawat isang mga kapatiran ay hindi po natigil ng pandemyang ito kahit ang economic crisis, O Diyos. Kaya pinupuri namin kayo sapagkat ito'y institusyon na inyong pong itinatag na walang pwedeng magsira o magtigil po nito hanggang bumalik ang aming Panginoon Kristo para ang mga mananampalataya, ang church ay kanya pong kukunin bago po pumasok ang tribulation period. Kaya maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagpapaalala sa amin ang kahalagahan ng pananambahan kahit hindi po face-to-face. Nandiyan yung technology na inyo pong pinayagan upang magamit ng mga mananampalataya na inyo pong mga anak. Kaya sa paglisan namin sa lugar na ito, dala ang mga pagpapala espiritual na handa naming ipamuhay simula sa araw na ito hanggang kami po ay makabalik muli sa pananambahan sa araw po ng linggo. Ang pag-ibig ng Ama at ang biyaya ng aming Panginoon Kristo at ang kilos kapangyarihan ng Banal na Espiritu sumaamin nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy New Year!